Magmula sa Teeros, ay magtutungo po naman tayo, sa kinaroroonan ng Casa Hacienda de San Jose Buenavista, na nasa dulong silangan ng bayan ng Malabon. Bago po tayo magpatuloy, basahin po muli natin ang usapan ng dalawang tatay. Mahusay po ang kanilang naobserbahan sa dalawang mapa na ating ginagamit. Sa unang mapa, mauunawaan po natin na ang lupa ng area ng Teeros ay deboto bilang tubigan na taniman ng palay. Sa kabilang dako, ang lupa ng area na sakop ng Hacienda de Buenavista, ang pangunahing produktong agrikultural, ay ang dulce kanya o sugar cane, na ginagamit sa paggawa ng asukal. Maalaala po sana, ang unang pinagtipunan ng mga revolusyonaryo sa Malabon Trias, ay ang trapisya ni Ginoong Arnaldo. Bago po tayo magpatuloy, basahin naman natin ang panibagong request ng mga tatay sa picture. Dahilan po sa pagiging mapaghanap ng mga tatay. Ako po ay mapipilitan na magpakita ng aking itinatagong crocus mula sa pahina ng libro ni Federico de Montverdi na nalimbag noong 1898. Ipapaliwanag na po natin ang ginawang crocus na ito. Una ay ang pamagat na Crocus del Poblado de Buenavista o sa Tagalog ay nangangahulugan na, guhit na naglalarawan ng mataong lugar ng Buenavista. Ang pagiging matao o poblado ng Buenavista, ay makikita sa mga may itim na malalaking tuldok, na kumakatawan sa mga bahay na nakatayo sa nasabing lugar. Ang lokasyon ng baryo ng Buenavista ay nasa kanto ng mahahalagang daanan ng probinsya ng Cavite. Una ang daanan na patungo sa bayan ng Dasmariñas na may layong 5 kilometro. Ikalawa ay ang daanan na patungo ng Baryo Quintana, na halos mayroon ding 5 kilometro ang layo, gamit ang matandang Buenavista Quintana Trail. Ikatlo ay ang daanan mula sa Buenavista, patungo sa poblasyon ng San Francisco de Malabon na tinatansya na nasa mahigit kumulang sa 8 kilometro. At pang-apat ay ang daanan papunta sa mataas na bayan ng Amadeo na nasa 15 kilometro ang layo mula sa baryo ng Buenavista. Ang pagiging tagpuan ng mahabang landas mula sa kabundukan ng Cavite na ang halos gitna ay ang Buenavista at ang paglagos ng mga pahal-ang na daanan ng Dasmariñas Buenavista Quintana Trail, ay nagbibigay sa baryo na ito, ng isang estratehikong katangian, at pang-ekonomiyang kalamangan. Ang Berdeng Arrow, ay isang putol na daanan noong 1897, subalit paglipas ng panahon ay bubuksan, upang maging isang mas maluwang na kalsada na tatawaging Governor Ferrer Drive.
Noong maganap ang himagsikang Pilipino sa Cavite noong 1896, ang Casa Hacienda de Buenavista ay isa sa mga kinubkob ng mga revolusyonaryong Caviteño. Nang maaga ng mga revolusyonaryong Caviteño, ang Casa Hacienda de Buenavista ay dinakip nila ang mga paring Agustino, na nakatigil doon. Isa sa mga paring Agustino na nadakip ng mga revolusyonaryo ay si Padre Antonio Piernavieja, na dating kura paroko sa San Rafael, Bulacan, na sa panahong iyon ay inilipat sa Buenavista, para magsilbing kapilan, o chaplain, ng Casa Hacienda de Buenavista. Isa sa mga sinasabing dahilan, kung bakit nalipat si Padre Piernavieja sa Buenavista ay dahilan sa mga akusasyon ng pang-aabuso na nagawa nito sa parokya ng San Rafael, Bulacan. Pansamantalang tatutok po tayo sa kaso ni Padre Piernavieja. Nang madakip siya at ng kanyang mga kasamahang relihiyoso ay ipiniit sila ng mga revolusyonaryo sa Casa Hacienda ng Buenavista. Si Padre Piernavieja ay pinilit na itinalaga ng mga revolusyonaryo, bilang obispo ng probinsya ng Cavite. Ang iba namang mga paring relihiyoso na nadakip ay ikinulong, ng mga revolusyonaryo sa loob ng Casa Hacienda de Buenavista. Kung saan sila, ay maayos na tinatrato na may paggalang. Basahin naman natin ang isinulat ni Telesforo Canseco, ukol sa kinasapitan ng mga fraile na ipiniit sa Casa Hacienda, sa pagdating ni Bonifacio. Matapos ang pagbagsak ng silang sa mga tropang Kastila, maraming mga fraile ng Espanya ang dinala ng mga bilanggo sa bayang ito ng Naik, na sina Fathers Agapito Echegoyen, Ricolito at kura ng parokya ng Amadeo, Domingo Candines, Augustinian at kura paroko ng Talisay, si Piernavieja, isang Augustinian na may sakit sa Buenavista sa pagsiklab ng pag-aalsa. Sinabi sa akin na sina Padre Echegoyen at Padre Candines ay mahusay na pinakikitunguhan ng sila ay nasa teritoryo ng Aguinaldo, ngunit pagkatapos na mailipat sila, mula sa Magdalo patungong Magdiwang, sa teritoryo ng Mariano Alvarez, hindi na sila napagtrata ng labis na pagsasaalang-alang. Sa araw na ang kapistahan ni Nuestra Señora de Soledad, ay ipinagdiriwang sa San Francisco noong Nobyembre. Pinasumpa si Echegoyen sa watawat ng pag-aalsa dahil hindi sila nagtitiwala sa kanya. Ngunit pagkatapos ng pagdating ni Andres Bonifacio at ng kanyang mga kapatid sa lalawigan na ito ng Cavite, ang mga fraile ay ipinadala sa bilangguan kasama ng iba pa at pinahirapan ng labis. Sa isang sulat ni Bonifacio kay Julio Nakpil, na may petsang 13 ng Pebrero taong 1877, ay sinasabi na palalayain lamang niya si Padre Piernavieja, kung ito ay tatubusin sa napakalaking halaga. Sa bandang huli, si Piernavieja at ang kanyang mga kasamang pari ay nilitis ng hukumang militar sa ilalim ni Bonifacio at hinatulan na mamatay sa pamamagitan ng firing squad sa Maragondon. Ang pagbitay sa mga fraile ay nagbigay daan sa lalong paghahati ng katipunan sa Cavite. Ayon sa obserbasyon ni Telesforo Canseco, ang ginawang pagpapabaril ni Bonifacio kay Padre Piernavieja at mga kasama, ang isa sa mga dahilan, kung bakit natalo si Bonifacio sa halalan na ginawa sa Tejeros. Ang pagkasira ng Casa Hacienda de Buenavista ay nangyari noong 1897. Ito ay nang maganap ang tinatawag na Lacambre Offensive, upang bawiin ang Cavite mula sa kamay ng mga revolusyonaryong Pilipino. Ang pag-atake ni Lacambre ay nagmula sa bahagi ng mga bayan na nasa dalampasigan ng lawa ng Laguna, at pumanhik upang sakupin ang bayan ng Silang. Pagkatapos na bumagsak ng silang sa puwersa ni Lacambre, isinunod naman nila ang pagsalakay sa bayan ng Dasmariñas, na kanilang nabawi sa mga revolusyonaryong Pilipino, pagkatapos ng isang madugong labanan. Pagkatapos na bumagsak ng Dasmariñas sa puwersa ni Lacambre, isa sa pinagtuunan niya ng pansin ay ang pagsalakay sa Salitran, at ang isang bahagi ng kanyang puwersa ay susugod sa Buenavista. Ito ay upang matiyak na hindi ito magagamit ng mga revolusyonaryo, sa posibilidad ng counter-attack ng mga ito sa Silang at Dasmariñas. Higit sa lahat, ang pagkuha ng Buenavista ay magbibigay sa kanila ng isang puok lunsaran, sa gagawin nilang pag-atake sa San Francisco de Malabon.
Bago salakayin ng mga kawal Espanyol ang baryo ng Buenavista, ang pangkatin ng artilleria ni Lachambre ay gumawa ng isang masinsinang pagkanyan sa lugar. Makikita pa sa libro ni Montverdi, ang posisyon ng artilleria, na nakapwesto sa timog bahagi ng simbahan ng Dasmariñas, kung saan ang mataas na bahagi ng simbahan, ang kanilang ginamit na observation post. Kung gagawa tayo ng superimposition, sa crocus ni Montverdi ng pagkanya ng mga Espanyol sa Buenavista, mula sa description ng artillery report, ay 5 kilometro ang layo sa isa't isa, ay magiging ganito ang posisyon. Mahihinuha na ang tindi ng pagkanyan, ang paglalaban, at ang posibilidad ng pagsunog sa istruktura, ang dahilan, upang ganap na masira ang Casa Hacienda de Buenavista. Ang katotohanan, isang napakalaking challenge ang iniwan ng mga katanungan ng ating mga tatay sa video. Sa pamamagitan ng satellite photo ng Google Earth, sisimulan po natin na hanapin ang mga lumang istruktura ng baryo ng Buenavista, partikular ang Casa Hacienda, ang matandang plaza, kwartel ng Guardia Sibil, at babakasin natin kung saan sila dating mga nakatayo. Mayroong dalawang mahahalagang geographical feature na matatagpuan sa crocus ng Buenavista, ang maaring gamitin sa pagtantiya ng mga naglahong mahahalagang istruktura sa nabanggit na baryo. Una ay ang ilog na kinalalagyan ng tulay ng Comeren at ang pangalawa ay ang mahabang bambang o asekia. Sa pagtingin sa crocus ay mayroong tatlong mahahalagang mga lugar, ang matatagpuan sa loob ng mataong baryo ng Buenavista. Ang una ay ang plaza ng baryo, na nagpapakita na ang Buenavista, sa panahon ng 1800s, ay mayroong ng mga panglipunang aktibidad, na kinaabalahan ng mga naninirahan dito. Pangalawa ay ang kwartel ng Guardia Sibil, na nakaistasyon sa Buenavista, na nagpapakita sa estratehikong importansya ng baryo, sa kabuuang network ng kolonyal na pagpapatupad ng mga batas, sa kaayusang panlipunan. Ang pangatlo ay ang lugar na kinatatayuan ng Casa Hacienda de Buenavista, na isang istrukturang nakumukontrol ng ekonomiya ng silangang bahagi ng San Francisco de Malabon. Ang unang ipakikita ng researcher, ay ang anyo ng kwartel ng Guardia Civil ng Buenavista. Ito ay dahilan sa mayroon pang nakatagong file sa Spanish Archive, ukol sa panukalang pagsasaayos ng nasabing istruktura. Ipakikita po namin sa inyo, ang harapan ng kwartel ng Guardia Civil ng Buenavista, na ayon sa panukala ay isinaayos noong 1893, upang higit nating mapahalagahan ang kagandahan ng istruktura, ay dapat nating masilip ang kabuuan ng plano nito. Ang makikita po naman ninyo, ay ang likurang perspective ng istruktura na nagpapakita, na ang kabuuan ng bulto ng istruktura ay nasa magkabilang panig, at ang gitna ay mayroong malaking espasyo sa pagitan na isang maluwang na pasilyo. Pansinin na mabuti, ang isang balon na nasa gitna ng pasilyo, na gagamitin natin na pananda sa floor plan ng istruktura na ating pinag-aaralan. Ang susunod na ipapakita ng researcher sa planong, ito ay ang presensya ng iskala na magiging mahalaga sa pagtansya ng dimensyon ng nasabing istruktura. Kung gagamitin natin, ang ibinigay na iskala sa plano, na 10 metro na magsisilbing referensya. Mayroong tig-7 metro na haba sa bawat panig ng wing o annex ng istruktura at karagdagang 2 metro na CB, o sa Ingles ay eaves, na nagiging panlabas na extension. Lumilitaw na ang bawat wing, kasama ang portion ng CB o eaves, ay may 9 na metro ang haba,
o 18 metro kapag pinagsama. Ang pasilyo o corridor sa pagitan ng dalawang wings ng istruktura ay mayroong luwang na 6 na metro. Lumilitaw na ang kabuoang haba ng harapan at likurang panig ng kwartel ay 24 na metro. Ayon sa iskola, ang haba naman ng tagiliran ng istruktura ay nasa 18 metro. Sa 24 na metrong haba ng harapan at 18 metro haba naman sa tagiliran, lumilitaw na ang istruktura ay umuokupa ng kabuoang 432 metro kwadrado ng lupa. Mula sa plano ng kwartel ng Buena Vista, ay makikita natin ang kabuoang kaayusan ng loob ng istruktura. Ang unang silid ng kwartel ay inilaan para maging opisina ng sarhento ng Guardia Sibil. Sa kasaysayan ng pagsakop ng mga revolusyonaryo sa Buena Vista, isa sa kanilang binihag, na kasama ng mga fraile ay mismong sarhento ng kwartel, at ang bilang 2, ay nagsisilbing dormitoryo nito. Ang silid 3 ay ang kalaboso, na pinagkukulungan ng mga bilanggo. Ang pang-4 ay ang depensa, na hindi alam ng researcher kung ano ang talagang kaukulan. Ang pang-5 ay siyang kusina, alam na natin na dito nagaganap ang pagluluto at pagpapakain ng mga nasa kwartel. Ang silid 6, ay nilagyan ng label na eskwela. Lumilitaw dito na ang isang silid ng kwartel ay nagsilbing paaralan ng mga batang mag-aaral sa Buena Vista. Ang pang-7 ay ang salas o lugar na tinitirahan at tinitigilan ng mga sundalo ng mga Guardia Sibil na nakatalaga sa pook. Ang pang-8 ay mismong opisina ng kwartel, na nakatalaga para sa anumang mga transaksyon na kinakailangan dito. Sa gitna ng patio ng istruktura ay ang isang balon na estratehikong nakapwesto sa kusina, kwadra ng kabayo at latrina o palikuran. Ang pagkukumpuni ng kwartel ng Guardia Sibil sa Buena Vista ay inaprubahan ng kolonyal na gobyerno ng Espanya sa Pilipinas noong ika-24 ng Abril, 1893. Sa ganito, ang istruktura na ating tinatalakay ay siyang mismong nakukubkob ng mga revolusyonaryong Pilipino noong 1896. Isa sa magiging katanungan na tiyak na naiiwan sa atin ay, saan nakatayo ang kwartel ng Guardia Sibil ng Buena Vista? May kalamangan ng crocus na ginuhit ni Monteverde ukol sa baryo ng Buena Vista. Kahit ito ay walang eskala, mayroon naman halos kaangkupan ang pagkakaguhit dahilan sa maayos niyang naipakita ang mga kalsada at ang kaukulang mga block o bloke na ito, base sa kinatatayuan ng mga bahay. Ito po ang mapa ng baryo ng Buena Vista sa kasalukuyang panahon, gamit ang litrato ng Google Earth Satellite Photo. Gagawa po tayo ng sunod-sunod na superimposition ng crocus ni Monteverde sa satellite photo ng Google Earth. Mula sa superimposition na ito, itinuturo po tayo sa loob ng isang bakuran. Subalit isang tanong, ano ang ebidensya na ito ang site na minsang kinatatayuan ng kwartel ng Guardia Sibil ng Buena Vista? Isa sa makikitang feature ng kwartel ng Buena Vista ay ang nakalagay sa crocus na muro aspilier o sa Ingles ay pinwall. Ito ay nangangahulugan na ang pader ng kwartel ay may distansya na paloob mula sa kalsada. Mula sa description sa crocus na nagpapakita na ang pader ng kwartel ng Buena Vista ay nakapasok na palayo sa kalsada, ang researcher ay binaybay ito sa pamamagitan ng Google Street View. Niyaya ko po kayo na samahan ninyo kami sa serye ng mga litrato ng kalsada ng Buena Vista. Niyaya ko po naman kayo na pansining mabuti ang 3 panghuling litrato mula sa Google Street View, at pansinin ang kahabaan ng mga pader na ito.
Inaamin ng researcher, ang labis niyang pagkamangha sa kahalagahan ng crocus ni Monteverde, dahilan sa pagsama niya sa pinwall ng kwartel ng Guardia Sibil. Ito ay upang makilala, kahit na lumipas ang dantaon na matiyak ang eksaktong lokasyon, kung saan minsan nakatayo ang naglahong istruktura. Isa sa makikita sa crocus ni Monteverde ay ang pagkakaroon ng isang plaza para sa baryo ng Buena Vista. Base sa crocus, ang plaza ay nakaharap sa kalsada at ang hangganan nito sa likuran ay ang isang asekiya o bambang ng tubig. Existido pa rin ang bambang na ito sa likuran ng dating plaza ng Buena Vista, na nakita ng researcher sa Google Street View. Dahilan dito, lumilitaw na ang dating plaza ng baryo, ay ang kasalukuyang kinatatayuan ng mga gusali ng Buena Vista Elementary School. Ang bambang at mga kalsada pa rin ang pinakamahalagang pananda, upang makilala ang kinaroroonan ng nawalang plaza ng Buena Vista. Sa panghuling bahagi ng ating pag-aaral, ang ating hahanapin ay ang dating kinatatayuan ng Casa Hacienda de Buena Vista, na naglaho na ang istruktura sa pisikal nitong esensya, at tila maging sa kolektibong memorya ng mga taong naninirahan sa lugar. Nilinaw ni Monteverde sa kanyang crocus, na ang isa sa eksaktong area sa baryo ng Buena Vista ay ang mismong Casa Hacienda. Ito ay nakaharap sa kalsada at katabi ng plaza ng baryo. Ang dalawang tagiliran ay napapaikutan ng kalsada na ang silangang bahagi ay patungo ng pueblo ng Dasmariña. Samantalang ang kanlurang kalsada ay patungo ng Baryo Quintana, na dadaan sa mga tulay ng Comeren at Castilaan. Mapapansin sa crocus na ang Casa Hacienda ay napapaikutan ng mga puno, at ang likuran ay isang balon. Pinapapansin din ng researcher, ang kwadra na nasa kanto ng isang kalsada na malapit sa bambang. Lumilitaw sa matandang crocus, na ang bahay na nasa kanto, na ang tagiliran ay inaagusan ng bambang, ay siyang kinatatayuan ng kwadra ng Casa Hacienda de Buena Vista. Sa kasalukuyan, ang bakuran na dating kinaroroonan ng Casa Hacienda de Buena Vista ay isa na lamang block, na nakaharap sa kalsadang Pag-asa at napapalibutan ng mga kalyeng Miraflores, Talipapa, at Karunungan. Sa pamamagitan ng mga lumang litrato na pag-aari ni Miss Romana de Villa Garcia na ipinadala sa nagsasaliksik, sa pamamagitan ni Christian Noe Romanes, ay makikita na may panahon na existido pa ang ilang bahagi ng guhong Hacienda de Buena Vista. Mula sa larawan na ang quality ng print ay kinuha sa pamamagitan ng Instamatic camera noong 1980s, makikita pa ang ilang bahagi ng mga malalaking bato ng Casa Hacienda ng Buena Vista. Ang researcher ay muli pong nagpapasalamat sa inyong ginawang pagsama sa amin, sa isang makabuluhang pagtalakay, sa mga nalimutang mga pamanang pangkasaysayan ng probinsya ng Cavite. Inaanyayahan po namin kayo, na sundan ang kasunod na video na aming inihahanda ukol sa Casa Hacienda ng Salitran.